Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat, class. Ako nga pala si Binibining Michelle Bibintiho, ang inyong pansamantalang guro sa araw na ito. Inanyayahan ko ang lahat na damhin natin ang presensya ng Panginoon sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ngayon, handa na ba kayong makinig at matuto ng bagong kaalaman? Wow! Dahil dyan, may panibago tayong paksang tatalakayin sa araw na ito. Ngunit class, may mga lituntunin tayo sa klase na dapat ninyong sundin. Ito ay ang 3 M. Ang unang M ay makinig sa klase. Ang pangalawa ay manahimik kapag may nagsasalita sa harapan. At ang pangatlo ay magtaas lamang ng kamay kapag gustong sumagot. Nagkakaintindihan ba tayo, class? Mabuti naman kung ganon. Ngayon, class, bago tayo magsisimula sa ating paksang tatalakayin ngayon, ay magbalik-aral muna tayo. Ano nga ba ang ating paksang tinalakay nung nakaraang pagkikita natin? Tama! Ito ay ang maikling kwento. Ngayon, handa na ba kayo sa ating may bagong paksang tatalakayin ngayon? Ngunit bago iyan ay magkakaroon muna tayo ng isang pangbungad na gawain. Handa na ba kayo? Dahil handa na, ay ating sisimulan ang paunang gawain. Ang pangbungad o paunang gawain nating class ay pinamagatang Ilarawan Mo Ako, na kung saan ay papanggatin ko ang klase sa 2 grupo at ang bawat grupo ay may tig-isa lamang representante upang ibahagi ito sa klase. Ang gagawin lamang ninyo ay ilarawan ang nakita niyong litrato at ibahagi ito sa klase. Nagkakaintindihan ba tayo? Mabuti naman kung ganon. Bibigyan ko lamang kayo ng 1 minuto. Tapos na? Napakahusay, tama ang iyong nahulaan, class. Ito ay ang pinya, halamang pinya, at ang kulay nito ay kulay yellow at ang mga dahon nito ay may mga tinik. Ngayon, gusto niyo pa ba na iba pang gawain? Dahil dyan ay magkakaroon ulit tayo ng isa pang paunang gawain. Ito ay pinamagatang Arrange It, na kung saan ay ang gagawin lamang ninyo ay buuin ang mga letra upang makabuo ng mga salita. Handa na ba kayo? Dahil handa na, ay maaari ninyong simulan ito. Ngunit paalala ulit, class, na papanggatin ko ang klase sa 2 grupo. Ang unang grupo ay ito lamang ang inyong sasagutan o buuin at ang pangalawang grupo naman ay ang pangalawang mga naka-jumbled na letra upang makabuo ng salita. Wow, napakahusay naman ninyo, class. Tama ang inyong mga kasagutan. Ito ay ang alamat at ang pinya. Batay sa inyong mga ginawang paunang gawain, class, may ideya ba kayo kung ano ating tatalakayin sa araw na ito? Tama! Ito ay ang alamat. Ang isang halimbawa nito ay ang kwentong alamat ng pinya. Ano nga ba ang alamat? Ang alamat ay isang anyo ng panitikan o tinatawag natin sa Ingles na folklore, na kung saan ito ay isang katang-isip lamang o may bahid na katotohanan sa pinagmulan ng lugar, bagay, o katawagan. O maaari din itong isang katangian ng tao. Kaya ating babasahin ang isang kwento na pinamagatang alamat ng pinya. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang basahin ito at kinakailangang basahin ninyo ng mabuti upang makasagot kayo sa aking mga katanungan na aking ibabahagi mamaya lamang. Kaya maaari ninyo itong simulan. Tapos na? Ngayon, ang ating mga katanungan ay, una, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Yes? Tama, si Aling Rosa at si Pinang. Ang pangalawa, ano naman ang katangiang ipinakita ni Pinang? Tama, siya ay isang tamad na bata dahil palagi siyang nagtatanong kung saan nakalagay ang mga bagay-bagay. Ngayon, sino ang makapagbubuod sa ating paksang tinalakay sa araw na ito? Yes? Tama, maraming salamat. Ngayon, meron ba kayong mga katanungan o klarifikasyon? Tunay nga na nakikinig kayo sa ating talakayan sa araw na ito, kaya Bilang paglalahad, class, ang alamat ay isang anyong panitikan na kung saan ito lamang ay isang katang-isip o may bahid na katotohanan na pinagmulan ng bagay,
lugar, panawagan o katawagan o di kaya katangian ng isang tao. Napakahalaga ang kwentong alamat class upang malaman natin ang mga kwento sa pinagmula ng mga bagay o lugar o mga pangyayari o mga katawagan o isang katangian ng isang tao. At ang aral na aking napulot batay sa kwento ay kinakailangan na gamitan natin hindi lamang bibig pati rin ang isipan. Gagawin natin ang ating kilos sa tama upang makagawa ng tamang bagay. Dahil dyan, nauunawaan ninyo ang ating tinalakay ngayon ay magkakaroon tayo ng isang pagtataya. Ang ating pagtataya ay may dalawang makrong nas kasanayan. Unang-una dito ay ang pagpipili na may 5 bilang lamang. At ang pangalawa naman ay ang pagpapaliwanag na kung saan ay ipapaliwanag ninyo ang mga sumusunod na katanungan. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutan ang mga ito. Nagkakaintindihan ba tayo? Mabuti naman kung ganon, kaya maaari na kayong magsimula. Tapos na ang oras, nais ko na ipasa ninyo ang inyong mga kasagutan. Class, pakikuha ang iyong takdang aralin na kwaderno at isulat ang ating kasunduan na ipapasa ito sa susunod nating pagkikita. At dyan nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. Maraming salamat at paalam.